the fourth step is to match the life goals with the source of income, ano? So ang gagawin na natin diyan ay ano ba yung mga possible sources of income na magfa-finance yung sa life goal natin. So in our case, ang tinitignan natin ay yung education ng anak, vacation, no? Bahay, kasi ito yung mga kailangan ng anak natin to fulfill our obligations. So you have to learn about active and passive income, ano ba yung characteristics ng investments, and then ima-match natin yung goals, no, with the source of incomes. And here, usually I really emphasize na kung ang life goal na pinaglalagyan natin ay talagang napaka-basic niya, no? So bahay or pag-aaral ng anak, no? Hindi po puwedeng yung paglalagyan natin ay maaaring mabawasan yung pera natin. So iwas ako sa stock market, no, kapag diyan yung mga pinag-uusapan. Mas doon ako sa mga conservative na investments na maayos pa rin naman yung returns, ano. Pero in relation, for example, doon sa vacation, baka puwede, kasi hindi naman yun talaga need na need. Pero ba't ko pa ilalagay kung meron naman ng sure, no? So mas gusto ko talaga yung sure, no? And then after that, we adjust the time frame and the financial goal accordingly. So in our example, ang ginawa natin dito, for example, yung sa mapagtapos ng mga anak, 1.2 million pesos. Yon. Ang source of income niya ay, every month maglalagay ako ng 10% sa salary ko. So, pero mas gagawin natin siya na mas detailed yan mamaya, no? Family vacation, 100,000 pesos. Saan siya manggagaling? Mag-overtime pay target ako na 5,000 every month. Or sa sideline ako na target ng 3,000 every month para mabuo ko yung 100,000 na yaan, no? So, yun yung pwede nating gawin diyan. Okay? So, just to give you ideas, no, ano yung mga pwede nating sources of income. So, yan, pwedeng salary, part-time, overtime work, commission work, commissions natin, business income natin. Sa passive income naman, ito yung rent, interest, dividend, capital gains, royalty, and pension. Okay? So, dahil source of income na titignan natin, ang isa sa i-rely talaga natin dyan is on how to multiply our active income. And the way to do that is to invest our active income. Yung mga naipon natin from our active income, i-invest natin siya. And when we choose our investment, so yan lagi kong binabanggit yan, sexy investment talaga dapat yung ginagamit natin, no? Secure and cashable, may X factor, at saka bago natin iisipin yung yield. So mauuna yung sex part, the security and cashability and X factor niya, no? Dapat social and environmental friendly yan. Bago natin titignan kung magkano yung kikitain natin para talagang maayos, no? Yung pili natin ng investment. Okay? So, based dun sa life goals natin, so sa pabahay kanina, no? Kasi for our children nga. Maski actually ito, no, retirement, important din siya kasi yung alam mo, ang isa din sa sinasabi ko ay one of the best gifts that you can give to your children is to take care of your retirement so they don't have to take care of you. 'Di ba? Yun dapat yun. Kaya minsan iisipin mo kasi na baka nagdadamot ka kasi pinaghahandaan mo na yung future mo. Meron bang pangangailangan ngayon, no, na pwedeng paggamitan ng pera. Pero iisipin mo din 'yon, no, na 'pag nag-retire ka, better na, 'di ba, wag natin gawing retirement plan yung mga anak natin na hindi tayo dependent sa kanila. Ako, very happy ako sa mga magulang ko kasi ganyan sila ngayon, ano. Meron silang sariling source of income nila. Sa totoo lang, yung ako hindi ako nakaka-benefit dito masyado, yung mga kapatid ko, 'no, sila natutulungan sila. Parang ganyan. Like yung bunso naming kapatid, kaming lahat na mga nauna ay kami yung
sariling sikap kami, no, na magkaroon ng bahay. Pero yung bunso, aba, may binigay pang down, ganyan. Pero, yun, bunso ano magagawa natin, di ba? So, mga ganon. Parang mas okay pa yun. Pag nagpapa-hospital din sila, may galing sa sarili nilang pera. So, alam mo yon, ang laki talaga nung pride, no, from them, at malaki ring kaluwagan sa amin, ano, na mga anak, no. So, yon. So, ang ginagawa ko na lang ay, kasi mas gusto ko talaga na ginagastos yung pera ko sa masasayang bagay. Hindi masaya pag nagpapa-ospital. So, ang ginagawa ko pagka bakasyon talaga, ayan, super spoiled yung mga yan sa akin. Okay? So, ito yung ranking, no, ng mga um, uh, investments natin in terms of emergency, retirement, education, and housing. So, next time nga maglalagay na rin ako ng bakasyon, no? Parang saan ba maganda maglagay ng vacation fund natin. So retirement, education, and housing. So pag tinignan mo yung education, ano, Pag-ibig MP2 at saka housing Pag-ibig MP2 talaga. Pareho to, yung top 4 ng education and housing, Co-op TD, time deposit, rural bank time deposit, and then government bonds, no. Sa retirement, talagang number 1 naman itong SSS natin, no? Yun yung gagawin diyan. Okay. Ito pa yung iba na iba't ibang mga klaseng investments, ano. So ito, meron din tayong specific webinar where I really explain each of these investments, no. So hindi ko alam kailan ba yung next natin diyan, Annalyn? Paki-check nga sa calendar about sa mga investments. Para next year na yan, I'm sure. Ayun. Negative investment list, ayan ha, yan yung mga iiwasan natin. Mga investment-linked insurance, balance or equity funds of pooled funds, so yung UITF and mutual funds natin, iiwasan natin. Yung balance kasi meron pa rin siyang halo na stock market eh. Pag mga basic talaga ng mga life goals, iwas ako sa stock market. This is not to say na pangit ang stock market. Pero ano siya, it really takes a bit of skill, ano? In fact ako, kasi ako kung nandun ka na sa stage na may sobra ka na, no? Na may sobra ka na and you can wait it out, pwede kang pumasok, no, sa stock market. Pero ako, malaki na yung asset na na mina-manage ko, pero I limited yung 2 days ago kasi nagbenta ako no ng stock holdings ko. So bumili ako ng mutual fund na naka-stock siya, pero I bought it when it was low last year. Nasa 5,900 yung level. Nasa 6,500 yung level nung bumili ako nung stock market. Tapos 2 days ago nag 7,400 yung index. So binenta ko siya kasi may 20% na akong kita, no? Ayoko hindi na ako mag-aantay mga ganyan. Tapos antayin ko na naman siyang bumaba ulit, saka ako bibili. Pero yun kasi hindi tayo sure kung kailan siya bababa at kailan siya tataas. Kaya ayoko nung ganun. So, ang magkano yung nilagay ko doon? 100,000 pesos lang. Pero the whole assets, no? If you take a look at the whole assets that I manage right now, siguro mga close to 400 million yung minamanage ko ngayon. Pero 100,000 lang yung nilagay ko, no? Sa stock market. So, yun, February 5 next year, yung building and fortifying your investment portfolio. So, yan yung schedule natin next time, no? Huwag din tayong pumasok sa cryptocurrencies at saka sa non-fungible tokens, no? Kasi hindi talaga siya maayos, no? For me, hindi siya appropriate for life goals. So, iwasan natin tong mga to, ha?